Kung mabalik kayo sa ancient time, sa Old Testament, ang templo, dyan po yung nagsisimbolize na ito yung dwelling place ng Lord. Okay, so naandyan yung Diyos. So, dahil yung templo, naniniwala sila, ito yung dwelling place ng God, ano ang ginagawa sa templo? Every day, nililinis po nila yung templo. Pinapangalagaan po nila yung templo kasi naniniwala sila na itong templo na ito, naandito yung Diyos. So, dapat, pangalagaan mo yun, ingatan mo yun, linisin mo yun. Kasi yun yung templo ng Diyos. Sa Old Testament po yun ha. Ngayon, nung pumasok sa New Testament, sinabi po dito ni Apostol Pablo na yung mga katawan po natin ay templo ng banal na Espiritu. Templo ng Diyos. So anong gagawin natin sa katawan natin? Hahayaan lang natin? Hayaan lang natin na masira? Hayaan lang natin na ganito? Hindi. Dapat, tulad ng templo ng Old Testament na kung saan sinasabi, yun yung dwelling place ng God, inaalagaan nila, iniingatan nila, ganun din po sa atin na ngayon, nananahan na yung banal na Espiritu. Kung paanong inaalagaan yung templo before sa Old Testament, ganun din po sa ating mga katawan. Pangalagaan po natin yung ating mga katawan, mga kapatid. Paano mo pangangalagaan yung pangangatawan mo? Or paano mo iingatan yung katawan mo? Simple lang, iwasan mo yung mga bagay o kung ano man mga nasa mundo na ito na makakasira sa katawan mo. Hindi lahat sinabi sa Bible yung mga dapat mong iwasan. Sa Bible, wala naman nakalagay na huwag ka mag-yosi. Hanapin mo sa Bible, dyan, huwag ka mag-yoyosi, huwag ka magbe-vape. Pero ang punto kasi dito, hindi man siya nakasulat sa Bible, pero kung titignan natin yung konsepto na tayo, nananahan sa atin yung banal na Espiritu, ang ibig sabihin po niyan, huwag mo dapat sirain yung pangangatawan mo. Pag nag-yosi ka, ano ang sinisira nito? Lungs. So anong punto ko dito? Kapag nag-yosi ka, nasira ang lungs mo, yung templo ng Holy Spirit, sinisira mo din. Yung alak, ano ang sinisira nito? Atay. So, yung mga parte ng katawan na yan, naandyan po yung Holy Spirit. So, kung di mo pangangalagaan yan, hindi mo iwasan yung mga bagay na makakasira sa pangangatawan mo, ay sira ang templo ng Banal na Espiritu. Kung ano man yung mga pwedeng makasira sa katawan mo, na alam mong makakasira, iwasan mo.